Ito na po yung nabili nating lote. After 3 months, kumusta na? Ito nga pala ang itsura nito 3 months before. At ngayon naman, tara, ipasyal ko kayo. Ito yung sobrang madamo dati na parte, ngayon naman ay punong-puno na ito ng pananim na kamote. Halo-halo ang tinanim namin dito, may pinya, mais, tanglad, at sa bawat gilid nga nito ay tinamnan ko rin ng mga bulaklak. Maraming iba-ibang prutas na rin ang tumutubo dito, ganun din ang mga saging na nakapaligid. May mga maliliit na niyog pa rin na pagka lumaki ay maaari din nating ma-harvest yung mga bunga. Ito na yung aming dapugan o parte ng lutuan, habang dito sa baba naman ito yung aming tambayan. Sa bandang likuran naman ay nandito naman ang aming CR. Habang ang space dito banda sa side na ito ay halos puno na rin ng mga pananim, maraming kasaba, mga gulay, sitaw, talong, sibuyas, luya, at marami pang iba. Yung mga mangga dyan sa tawid nitong kalsada ay sakop na rin yan dito sa ating lote dahil yan yung dinagdag namin na parte. Itong existing na lumang building na rin dito ay ginagamit din namin bilang storage area. Ito nga pala yung landahan o lutuan ng kupras. Maliit pa nga lang ata ako, nakatayo na ito dito dahil sobrang luma niya na. Dito sa katabing parte, ito naman yung tinayo namin na modern bahay kubo. Masasabi ko na nga moderno ito dahil nga ang bubong niya ay yero na. Magamit na rin tayo dito ng hardiplex at ang mga kahoy na ginagamit natin dito ay existing na mula dito sa lote. Ipasyal ko naman kayo dito sa loob ng aming kamalig. Ito na nga yung itsura, mayroon ng upuan. Dito nga yung paborito kong parte dahil napakaganda nga rin naman ang view dito. Kita dito ang bundok at mga palayan. At dyan sa tapat naman ay punong-puno ng puno ng mangga pababa, papunta doon sa parte ng mga palayan. At dyan nga rin sa parting yan, bukod sa mangga ay nagtanim na rin tayo ng iba-ibang mga prutas. May rambutan, langka, kakao at marami pang iba. Pag nandito nga rin mismo sa may kubo ay kitang-kita natin yung harapan sa may bandang baba. Dyan din tayo maglalagay ng fish pond. Kangkungan naman doon sa parte na binabaha. At balik tayo dito sa loob ng kubo, pakita ko naman sa inyo yung kwarto natin dito sa loob. Pagkabukas nitong pinto ay bungad na nga yung mga kalat natin dyan kasi hindi pa tayo tapos doon sa iba pa nating gawain pagdating doon sa mga tools na kailangan natin, tsaka yung mga gamit natin pang kusina ay nandito rin. Kapitan na rin dito ng kuryente at yung solar na setup natin dati bago magkaroon ng kuryente ay nandito pa rin, ginagamit pa rin natin para makamenos pa rin tayo pagdating doon sa bayarin sa kuryente. Testing natin yung switch, pagka on niya, umilaw na nga yung ilaw natin dito di kuryente. Pagkababa nga rin dito, doon sa bandang likuran nito, ipapakita ko rin kung anong ginagawa namin bago tayo mag-alaga ng mga hayop dito para makales tayo. Ay halos pinuno na nga natin ito ng mga pananim at para hindi naman mukhang nakatiwangwang lamang yung area na habang tumatagal meron tayong ma-harvest ay may tanim na rin tayo dito mga prutas. Maraming klase ng prutas, may lansones, avocado, rambutan, kakao, mangustin, mga panggulay na malunggay, may kalamansi, santol, langka, at ang pinakamarami nating tinanim dito na mabilis-bilis konti ma-harvest ay itong mga saging. Ito yung rambutan at marami pa ganing mga niyog dito. Meron din tayong tanim na kakao at bukod nga doon sa mga prutas para meron pa tayong mas maagang ma-harvest ay meron din tayong tanim dito ng mga kasaba. Napakabilis nga ng panahon, halos 1 linggo lang nating tinanim, ayan na, lumalabas na yung mga dahon ng kasaba natin. O lipat naman tayo sa kabila, pakita ko naman sa inyo yung isang area pa natin na meron naman tayong inuumbisan na rin na fish pond. Actually yun ay kay Papa, project niya yun sarili kasi meron siyang fish pond sa kabila, nililipat niya dito yung isda. Kung dati ito ay masuka lang, ngayon ay may kalsada na rin dito, may road right na rin dyan, may iba-iba na nga rin may-ari dito, meron dito at doon sa pinakadulo nito yung napakarami pa ding nagmamay-ari ng lote. At dito naman tayo sa isa pang exciting na parte, ito naman yung fish pond na pinagkakabalahan ngayon ni Papa matapos magawa niya yung kubo. Dito naman dyan sa baba, gumagawa ng fish pond. Actually, in-observe din namin to tuwing bumabaha, ito yung parte na hindi masyadong inaabot ng baha, maliban lang siguro kung sobrang lakas na yung baha. Kaya ang ginawa nga ni Papa na paghahanda dyan ay tinataasan niya yung pilapil para less chance na makatakas yung mga isda. At dito nga may ilaw din tayong nilagay, solar street lights na nilagay lang natin sa kahoy para hindi naman masyadong madilim dito tuwing gabi, at may isa pa doon sa kabila. Dahil minsan nga ay tumatambay kami dito hanggang gabi at napansin ko ay sobrang dilim nga itong parting ito. Kaya naglalagay tayo ng mga solar lights. Ganon din doon sa ating kubo at doon sa landahan ay meron tayong mga solar lights dyan. Actually punong-puno ng solar lights itong area. Bukod pa doon sa bumbilya na ilaw mula doon sa kuryente na 220 volts. Sa pag-develop ng area, katulad ngayon na naghuhulog pa nga lang din tayo dito sa mga lote natin, ay mabigat pa rin talaga kapag gumagastos tayo para doon sa pag-develop. Kaya ang ginagawa nga natin ay dahan-dahan lang at yung manpower namin ay kami-kami lamang din. Nagtatanim tayo ng dahan-dahan dahil habang tumatagal naman yung mga tinatanim natin ay lumalaki na yan. Doon sa bandang dulo nitong palayan may mga kangkong na tayong tinatanim dyan at plano pa nga rin natin ayusin pa yung kanal nito. So yun naman siguro ay kailangan na natin ng budget. Nang mas mapakinabangan pa din natin yung area dyan. Yung parte na hindi inaabot ng baha, yung fish pond tsaka gulayan yung gagawin natin, habang yung inaabot ng baha yun yung kangkungan. Dito sa bandang ibabaw nagtanim na rin tayo ng mga gabi, saging, papaya, pipino, sitaw, okra, pechay at marami pang iba na tinatanim din dito. At yan po yung update natin sa loob ng 3 buwan dito sa bagong area natin. At looking forward after 1 year, 5 years or 10 years, sana ay mas maging maunlad pa itong area na to. Muli po sa inyong lahat, maraming salamat po.